So, ang world ba finorgive ni God? As far as I'm concerned, at the cross, sabi nga, He took away the sin of the world. However, not everyone will believe that. Kaya nga, Mhm. even if the statement of God says that I have taken the sin of the world and I do not count it against man, I have reconciled myself to man, but not all men will accept that by faith. Kaya nga, it requires Tama, believing on what Jesus did. tama. Now, ang two paths nakikita ko, yung dalawang daan, yung isa mahirap, yung isa madali. Ang mahirap is yung tanggapin mo na by faith, wala ka ng magagawa pa at Gratitude. may dadagdag sa pagmamahal ng Diyos sa'yo. Mahirap tanggapin yun kasi ganun lang. Kasi ang tingin ng tao baliktad eh. Pag wala siyang ginawa, madali. Pero yung Oo, ginawa ni oo. Christ mahirap. Hindi madali Yes. yung napaniwalaan mo na may Hindi kasi nila substitutionary. naintindihan. Hindi nila Pero naintindihan nun. ang madali talaga is kasi nagagawa mo. So sa akin, Ang sasabihin nakikita ko, niya. o kasi may sukatan ako eh. Uy, mabait na ako. Bakit? Hindi na ako Oo, nagugutom. oo, oo. Nakakapangili na ako. O hindi ako Oo. katulad ng Hindi ako katabi kumakain ng ko. baboy. Siya nagluluto pa siya, ako hindi na. Oo. Hindi ba? So, Ako rin. meron kang progression kasi meron kang point of measurement na ma-manage mo ngayon yung righteousness mo. Where yung mahirap is to let go and let God manage your Oo. righteousness by believing. Therefore, yun yung mahirap. Kaya ang example si Jesus Christ, pero that is not yun nga yung basis of salvation. Yung substitution ang basis of salvation, which results in seeing yung example na binigay ni Jesus Christ fulfilled in our lives through the power of the Holy Spirit. Kaya nga sinabi ni Paul, without Christ, I cannot do anything without Christ. And at the same time, sinabi niya rin, to God, nothing is, all things are possible, di ba? So, ang ganda eh, kasi nga, we need to really review and Mhm. pagbulay-bulayan natin. Naniniwala ba Mhm. tayo na tapos na ang paghuhukom sa Kalbaryo? Kaya nga dito sa ating pag-usapan, dapat natin maintindihan, sama sinabi ni Brother Toto, tapos na ang judgment sa Kalbaryo. Sapagkat mayroong tatlong aspect ng New Testament judgment, Brother Toto. Number Mm. one, Christ's life, death, and resurrection are the foundation of judgment. Gusto natin linawin yan. Huwag Mm. tayong malilito. Kasi nung una, dito din tayo, Brother Toto. Ang iniisip natin, ang foundation at basis ng judgment, Ten Commandments. Mm. Kaya naman nagsisikap tayo na sundin yung ika-4 na utos. Pero that is wrong reference sa at nakita natin na hindi yun, wala kang mababasa nga sa Bible nun. Mababasa natin mamaya sa Bible na ang foundation ng judgment ay hindi Ten Commandments but the life, death, and resurrection of Christ. Yung tinatawag na Christ event. Yan po ang the basis, foundation ng judgment. Kasi yun ang ginamit ng Diyos ngayon na standard ng morality at standard ng righteousness is none other than the Lord Jesus Christ. Number two, ito magiging participation natin. Number two, our acceptance or rejection of this gospel determines our faith. Ayun na. Depende pala ang ating destiny o kahinatnan, ang ating tadhana, kaligtasan o hindi, mga kaibigan. Hindi nakadepende sa pagsunod mo sa Ten Commandments o hindi, o sa Sabbath o hindi. Hindi yan. That is wrong. Hindi po ganyan turo sa New Testament. Mababasa natin mamaya, ang either you accept the gospel. Ano ba yung gospel? It is Christ's life, death, and resurrection, which is the foundation of judgment. Of course, kung yan ang foundation ng judgment, yan din ang magiging reference ng judgment. Kung tatanggapin mo ba yung ginawa ni Jesus Christ in His life, death, and resurrection, na ito'y totoo at i-apply mo sa iyong buhay. Kung i-accept mo, i-reject mo. Pagpapatuloy mo na lang manghili ng Sabat o sumunod sa 10 utos, diyan po nakasalalay ang kaligtasan po ninyo. Number three,
Yes, we believe in the second coming. But bakit babalik si Jesus? Ano ba ang purpose niya? Ito'y bahagi pa rin ng third aspect ng judgment. Ano yung third aspect of judgment? Yung pagbabalik ni Jesus Christ, ang purpose niya is to reveal, mahayag, kung sino yung talagang tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. At sino ang nagbaliwala dito? Sino ang nag-reject sa gospel, nag-reject sa cross? Thus fulfilling the purpose of judgment. Bakit may judgment na tinatawag na tayo na sa Bible na the final judgment? Kasi dito para ma-distinguish kung sino yung tatanggap ng blessing na magkakaroon ng eternal union with God in heaven forever. At sinong tatanggap naman ng eternal damnation or separation from God in hell. Yun po ang purpose ng Christ's return. No? Ito yung aspeto ng judgment, ito pinag-usapan natin. Ang foundation ng judgment, number one, is what? Not the Ten Commandments, but Christ's life, death, and resurrection. At ang kaligtasan at destination ng tao, kung maliligtas o hindi sa Ten Commandments, kundi kung paano niya tinanggap itong gospel about Christ at kung ito ba yung reject niya. And number three, yung second coming concept, hindi para iligtas ng mga Adventist. Sabi kasi ng Adventist, yung mga nagsisipag-antay, sila daw nag-aantay. Hindi ho. Napakababa po na. Hindi ganun ang turo ng Bible. Ang pagbabalik ni Jesus Christ ay para mahayag sa buong sansinukob, once and for all, sa final day of judgment, kung sino ang mabubuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos sa heaven at sino ang magkakaroon ng eternal separation. Bakit mahayag? Hindi diyan pa lang diyan sa final judgment malalaman kung sino ang magmamana ng eternal life at magmamana ng eternal damnation. Kundi i-reveal na diyan bandang huli, finally. Yan ang tinatawag na day of judgment. Kung sino ang tumanggap at nanatili sa Panginoon, sa kanya, depende sa kanyang acceptance at rejection sa gospel. Hindi sa Ten Commandments. Saan nanintindihan niyo? Sa lahat ng bagay na ito ay connected sa tinatawag nating New Testament gospel. Yung Christ's life and death and resurrection are the foundation of judgment. Meron ba tayong Bible verse, John, Brother Toto? Yes. Nakasulat po sa John 12:31 hanggang 33. Na ang sabi, now is the judgment of this world. Ngayon ang paghukom, paghatol sa mundong ito. Ang nagsasalita, si Jesus Christ. Ayon kay Jesus Christ, kailan po naganap ang pag-judgment sa mundo? Sinabi ba niya, October 22, 1844? Hindi. Now, habang siya'y naroon bilang representative bilang anak ng Diyos, bilang Messiah. Ang sabi niya, now will the ruler of this world be cast out, and I, when I'm lifted up from the earth, will draw all people to myself. He said this to show by what kind of death he was going to die. Tanong, related po ba ang judgment ay sa Panginoong Kristo? Yung katulan sa cross? Yes. Paano natin nasabi? Sinabi mismo at salita ito mismo ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang paghuhukom sa mundong ito ay naganap na. Ha? At ako, pag ako'y naitaas na mula sa lupa, ay aking kayatin ang lahat ng tao sa aking sarili. At sinabi nito upang ipakita ang uri ng kamatayan na kanya ikamamatay. Yung palang, and I'm lifted up on the earth. This is the cross. Ito yung kamatayan niya sa cross. Ito yung kind of death na kanyang gagawin. Inugnay niya ito sa judgment. No? Kaya nga, dito sa isang verse, si John din ang nagpaliwanag sa John 3:14 and 15. Inulit niya. No? Ito naman, kausap niya si Nicodemo. After niya sabihin kay Nicodemo na you must be born again so that you will enter and see the kingdom of God. And then sa verse 14, just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man
be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. Jesus Christ is talking about his death on the cross. Diyan pa rin nakakonect ang gospel. That is the foundation of judgment. Kasi nakasalalay sa kamatayan ni Kristo sa cross pag naiangat mula sa lupa, which is the cross. At sumampalataya ang sinuman after mangyari yung bagay na yon, after lang masaksihan ang kanyang kamatayan, magkakaroon ng eternal life. Tapos di ba sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him will not perish but have eternal life. So, konektado sa cross ang judgment. It has something to do with the cross. Walang sinabi si Jesus Christ na ang law of Moses ang magiging standard of judgment on Ten Commandments. Siguro Adventist ako, siguro ay ano na lang, parang ina-assume ko na lang na yun ang tama. Dahil pag nangangaral ako at nagko-crusade sa mga churches na pinupunta ko, maging standard of judgment, Ten Commandments, parang inasalita ko lang siya, pero hindi ko maramdaman sa puso ko kasi alam ko sa sarili ko na hindi naman mababasa sa Bible yan. Dahil si Jesus Christ mismo nagpaliwanag na ang standard ng judgment na kung saan nakadepende ang eternal life ng tao ay yung kanyang kamatay sa cross. If you accept it or reject it. Kala kasi ng ibang mga tao, bagong concept lang itong tinuturo natin. Ng salvation only in Jesus. Sabi na, walang ganyan sa turo sa Bible. Yan bagong concept. Si Apostol Pablo lang daw ang nagtuturo niyan ng substitutionary death ni Jesus Christ. That He died for sinners, tapos yung tumanggap ng mga sinners, naging believers, sila ngayon ay righteous in the sight of God. Yan yung concept daw ni Pablo. No. Kasi, alam niyo ba mga kaibigan, sa Old Testament pa lang, sa book of Isaiah the prophet, meron na po tayong mababasang message ng gospel. Kaya nga po sabi ng ilang mga Bible scholar, ang gospel presentation sa Old Testament, mababasa lang natin sa Isaiah 53. Bakit? Kasi pag binasa mo to, parang mo lang sinasabi na tinuturo ni Isaiah itong justification by faith at righteousness by faith in Christ. Ito sabi niya sa Isaiah 53, 4 and 5. Surely He took our pain and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. Tingin ko si Isaiah, inspired siya ng Holy Spirit. Although, I think hindi pa niya masyado nag-grasp nung sinulat niya. Pero, tayo ngayon na nakakaunawa sa nangyari kay Jesus Christ sa cross. At ito'y tinatanggap na rin kahit ng mga New Testament authors. Nagko-quote sila kay Isaiah. Ikinapit nila itong prophecy nito kay Jesus Christ. Kung mapapansin niyo mga kaibigan, yung concept na substitution, atonement, hindi ito concept lang ng mga Christian philosopher. Kaya pakiusap natin dun sa mga Christian at lalo na yung mga Adventist na nagpapanggap na grace lang sila na hindi naman naniniwala sa substitutionary atonement. Ito po, ang language na ginamit po dito sa Isaiah 53 ay judgment language. Yung salitang punished by God for our transgression, punishment that brought peace, that is a technical language for judgment. No, so ang pinag-uusapan dito, judgment. I-relate natin yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross doon sa judgment na magiging foundation ng judgment ng Panginoon, the gospel. Kasi nga, dito pa lang malalaman natin at makikita natin yung mga pangusap tulad ng punished by God sa kanyang mga sugat, siya ay nasugatan, siya ay inulos, pierced, sinibat for our transgression. The punishment that brought peace, because ito po ang naging way para ma-reconcile tayo sa Diyos, was on Him.
Siya ang tumanggap ng punishment na dapat sa atin. And by His wound, we are healed. Dahil sa mga sugat na tinamo niya, tayo'y gumaling. Hindi ba substitutionary yan? Ito yung even in the Old Testament, yung paghahandog ng mga hayop daily sa sanctuary, tabernacle, that is the concept of substitution. Kung tatatandaan niyo yung ating video presentation last time, yung Day of Atonement, yung mga Jews, modern Jews ngayon, nag-celebrate silang Day of Atonement, yung manok, pinapatay nila. Tinatapat nila sa ulo nila yung manok para habang nagko-confess ng sin. Yung sins nila malipat sa chicken, tapos yung chicken, gigilitan ng leeg, tapos papatayin. Sabi ng mga Jews, sabi doon sa in-interview. Yom Kippur, the holy day of the Day of Atonement, which I'm sure most of you guys know about, it's a day where we get atoned for all our sins. And we believe as we wave the chicken around our head, we actually say a prayer asking God to transfer our sins and to place it on the chicken. And instead of God punishing us, we ask Him that we slaughter the chicken, and the slaughtering of the chicken should be instead of us being slaughtered. Kaya nung pinatay yung chicken, hindi na kami mamamatay kasi yung chicken na nangamatay para sa aming kasalanan. That is a substitutionary na so sino makakatanggi dyan? Kung sino tumanggi dyan, hindi niya naintindihan ng Bible. Nagtuturo siya ng kaligtasan na outside the truth. He missed the mark, sabi nga. No? Ano pa? Sabi dito ni Isaiah 53, verse 6 and 12. Another term of substitutionary atonement is Jesus Christ. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Therefore, I will give a portion among the great, and He will divide the spoils with the strong. And because He poured out His life unto death, and was numbered with the transgressors, and He bore the sins of many, and made intercession for the transgression. He bore the sins of many. Siguro kung Adventist ka, kaibigan, sabi mo, baka si Satanas yan. Kasi siya ang ating sin bearer. Teka, hindi ho si Satanas ang hinuhulaan ni Isaiah. Hindi kasama dyan si Satanas. Ang sin bearer na tinutukoy dito na nag-poured out His life unto death. Kaya walang iba kundi si Jesus Christ. Malinaw naman po, tignan nyo yung sinasabing substitutionary dito. Ipinatong sa Kanya yung ating mga kasalanan doon sa verse 6 na He laid, di ba? So, hindi siya mahirap intindihin kasi very clear yung words, hindi siya vague, no? It's very specific, ipinatong sa Kanya yung ating mga kasalanan. And then, yun nga, He poured out His life unto death. Binuhos, di ba? So, yun yung pagdanas, danak ng dugo sa Kalbaryo. And yung He bore the sin of many, siya yung scapegoat, siya yung sinisi. Siya yung... Tama, naalala ko yung sinabi nyo. Ang sinisisi niyo walang kasalanan. Correct, yun. Yung parang dalawang nangyari kasi dun sa Kalbaryo bago mangyari yung Kalbaryo, yung parang sa akin, yun na yung Day of Atonement na pinaka-grand. Okay. Yung grand finale ng mission ni Jesus Christ on earth ay natupad na kasi nga, unang-una sa lahat, yung inilabas siya Hindi nangyari sa Jerusalem yung pagkapako Sa labas ng walls. Sa labas. Jerusalem. Kasi banal yung Jerusalem. So lahat ng mga katiwalian ay itinatapon dun sa labas. Kaya nga paglabas mo ng wall ng Jerusalem, wilderness na yon. And doon sa parting yun ng daanan nila, malapit yung tapunan ng mga basura, yung mga carcasses at saka yung mga patay. Mga patay, yun yung Gehenna na tinatawag nila doon. So dito yung symbolism, malinaw na fulfillment ng prophecy na Isaiah sa ginawang sa buhay ni Kristo.
Pati nga po Oo. yung yung kanina nabanggit niyo yata yung why God has forsaken me, di ba? Sabi niya, Oo. my God, My my God, my God, God, why have you hindi forsaken naman sa baktani. me? Di ba sa yan, sa Psalm yan? Na ngayon, Opo, Psalm ang 22. ang tanong nung iba, bakit kita niyo Diyos ba yan? Bakit sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Ang tamang interpretasyon pala dun ay hindi yung iniwan siya ng Panginoon, ngunit yung fulfillment nung sasabihin niya na sa Old Testament ay na-prophesy upang maitumbok na siya talaga Mm. ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Kasi kung hindi niya sinabi yun, hindi matutupad ang propesiya ng awit tungkol sa kanya. Kaya Amen. talagang dapat niyang sabihin yun. Hindi dahil siya ay hindi Diyos, ngunit yun yung parte ng hula sa kanya na sasabihin niya. Kaya ang ganda po Pag ni tinignan mo sa original na Hebrew, pag tinignan mo Mm. yung verb sa Hebrew, kasi si David talaga yung hinulaan doon eh. Si King David. David Oh. eh. Yung diwa nung sinasabi ni David, hindi naman talaga pinabayaan. Kundi ang tanong niya, how long, gaano katagal, Panginoon, bago mo ako iligtas? Halaga ganun ang diwa. Si David yung nagsasalita. Oo. Oo. Pero sa Tapos application ni Jesus, natupad si Jesus. ang Na pagkaligtas ni masalaligtas David. tayo. Oo. Amen, di ba? Oo. Yan na yung kaya mga kaibigan, kaya kung babasahin natin sa Hebrews 10:14 to 18, ito po ang application at katuparan ng prophecy ni Isaiah. At ito po yung sinasabi natin na judgment na naganap sa cross. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 14 to 18, for by single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. And the Holy Spirit also bears witness to us. For after saying, this is the covenant that I will make with them after those days, declares the Lord, I will put my laws on their heart and write them on their mind. Then he adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Ito yung magandang binanggit mo kanina, Brother Toto, no? Hindi niya alalahanin na yung mga kasalanan mo pag kay Kristo ka. Ang aalalahanin niya yung propitiation na naganap sa cross. Na natapos na, napatawad ka na. No? Where there is forgiveness of this, there is no longer any offering for sin. No? Kung merong ganitong uri ng kapatawaran, emphasis ng ganitong katindi ang kapatawaran na tinatanggap natin sa ating Panginoon, hindi mo na kailangan ng another offering. Hindi na maulit. Hindi na ulitin kasi you are forgiven once and for all. Ganda yung sinabi dun sa 14 is offering. He perfected for all time. Hindi lang perfected from the past time. He perfected for all time. Ibig sabihin, yung sinasabi natin kanina, nung sinasummarize natin yung judgment ng gospel sa cross, is yung ang kasalanan natin pinatawad, past, present, and future. He perfected for past time. Hindi naman past. He perfected for all time. Ano ba yung all time na yun? Past, present, and future. Those who are being sanctified. Ito hindi maintindihan ng iba, Brother Toto. May nagtatanong, teka, pala niya sa lahat ng panahon, past, present, and future, sinabi, patuloy pang pinababanal. All time. Yan nga po yung sinasabi natin last time, nung pinag-aralan natin yung simul justus et peccator. At the same time, holy ka na sa harap ng Diyos. You are righteous in His sight, and at the same time, you are still sinner kasi nandito ka sa lupa. The presence of sin ay nasa body mo, manawala lang yan pag ikaw ay nag-glorified body na sa heaven. No? The presence of sin will be gone. Yun yung part dito na binanggit ng scripture, being sanctified. Ang word sanctification kasi described as being set apart.
So lahat ng mga Yan. nananampalataya na kay Kristo ay naisantabi na. Being set apart means ito nga antayin na yung pagdating ng Panginoon. Kaya nga, ang Oo. pagkamatay ni Kristo sa cross, yung dugo niya ay simbolo ng eternal covenant ni God between God and God yan si Christ kasi nga unconditional Wala ang ibig sabihin nun, hinalintulad tayo sa nangyaring pangako ng Diyos kay Abraham na walang ginawa si Abraham. In fact, pinatulog ng Diyos si Abraham noong pinangako ng Diyos sa kanya sa pamagitan ng pagdaan sa mga hinating mga alay. Yung sa Genesis yan. Ngayon sa atin naman, ang nangyari ay hindi ba nagkaano papasok ng kapahingahan Sabat It was a high Sabbath. Kaya ngayon tayo wala tayong wala tayong ginawa kundi magpahinga kasi ng pagkamatay mismo ni Kristo sabay pasok ang pagpapahinga. Yun nga symbolic yung pagpasok ng Sabbath day. Now, yung pag-enter into that Sabbath day, walang ginawa ang tao. Kasi wala silang magawa ayon sa kautusan. Ngunit tinupad ng Panginoon ang pagbayad kaya nga ang dugo niya once and for all lang at hindi na or di na uulitin kasi bayad na. And that's why ang kabuntot nun dito, yung kautusan, yung moralidad na itinuturo ng Diyos, ay yun yung pagmamahal natin sa isa't isa ayon sa pagmamahal niya sa atin. And kung kasalanan man ang inaalala natin, sabi niya, habang nandito tayo sa presensya ng kasalanan, hindi ba? Ay hindi natin maiiwasan ang sanlibutang makasalanan. Ngunit, huwag kayong mag-alala kasi nga sabi niya, aking binayaran na ang utang ninyo, the penalty of sin, ang kaparusahan. All time. Ina-overcome ko na kasi victorious na ako ang kapangyarihan ng kasalanan. Kasi ano ba yung kapangyarihan ng kasalanan? Napakalinaw na yun ay kautusan. Hindi ba? The power of sin is the law. Hindi mo reconcile yun Sabi niya nga, lahat ng utang ninyo, yung certificate of debt ayon sa Kolosa, ay tinako ko na sa cross, wala na kayong utang. Kaya walang kapangyarihan na ang kautusan sa inyo kasi hindi na kayo mahuhusgahan. Amen. Ito nga, Brother Toto, naisip ko lang, ako yung Adventist, laging paborito ko yung statement dito na this is the covenant, ibig sabihin new covenant, that I will make with them after those days, after the Old Testament, ibig sabihin yung New Testament. I will put my laws on their hearts and write them on their minds. No, kay Adventist, pinipilosopo ko to. O, kita niya. Hindi nawala yung kautos, hindi nawala yung 10 utos. Pinagtibay pa nga, mas matibay pa kaysa sa naisulat sa bato. Bakit? Kasi sinulat na mismo sa ang kautusan, ang Ten Commandments, sa puso at sa isip. Hindi na natin tinutuloy yung susunod na mga talata kasi kung sa totoong buhay lang, sa practical na buhay ng Seventh-day Adventist, kung totoo na hanggang ngayon sinusunod nila ang Ten Commandments sa isip at sinunod sa puso, hindi pa rin kayo matahimik. No? Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nabubuhay ng peace. Bakit? Guilty pa rin kayo kasi alam nyo na nalalabag nyo pa rin ang utos. At naniniwala ko, habang kayo po ay nagiging guilty dahil sa patuloy na pagsaway ninyo, hindi nyo ma-perfect ang Ten Commandments, naalala nyo pa ang kasalanan. At sa tingin nyo, kayo hinatulan ng Diyos, nililista na ng anghel yung mga kasalanan nyo, nire-remember ng Diyos yung mga pagsaway nyo. Samantalang hindi na dito, sabi sa New Covenant nito, yung totoong sinulat sa puso at heart ng mind, hindi naman yung Ten Commandments, but is the principle of love na iluhulit ng Panginoon. At ang kakambal nun, and then he adds, may karugtong and then he adds, I will remember their sins and their lawless, paglabag sa utos, deeds no more. So hindi Ten Commandments to. Kasi kung Ten Commandments pa rin yan, meron pa rin aalalahanin ng Diyos sa pagsaway ninyo. Di ba, Brother Toto? Sa maliwanag, hindi Ten Commandments tong ibinibigay sa atin na bagong tipan, bagong pakikitipan. Kasi kaakibat ng pagiging masunurin natin sa buhay ng Holy Spirit
It is the Holy Spirit ang ibig sabihin nito eh. Susulat ng Diyos ang principle of love ng Holy Spirit sa ating heart and mind. At Mm. dahil meron tayong peace and we are already reconciled with God. At sabi nga diyan sa verse 14, perfected for all time. Mm. Masasabi ba ng isang Adventist to? I am perfected for all time. Hindi. Maniwala ka sa akin. Hindi. Walang Adventist makapagsasabi, no, hindi nga ako maka-perfect isang oras eh. Isang oras, hindi ako maka-perfect. Isang araw, hindi ako maka-perfect. Isang linggo, hindi ako maka-perfect. Pero ito pa ang mga Christian na nabuhay, na born again, nakinabang sa atonement ni Jesus. Hindi sa 1844 investigative judgment. Itong totoong paglilinis ng kasalanan na ginawa ni Kristo sa cross para sa atin mga kasalanan. Once na in-accept natin ito by faith, sabi dito, yung single offering enough na para ma-perfect na ang turing sa atin for all time. Bakit nilagay ng Holy Spirit tong for all time sa lahat ng panahon? Eh kasi, nagkakamali ang marami. Akala ang pagpapatawad, yung past sins lang. Pero ito, sins for all time. Kaya, kung babasahin nyo, napansin mo, Brother Toto, ginuhitan ko yung nasa ibaba. I will remember their sins and lawless deeds no more. So, nung ako yung nagandaan ko tong topic natin, hindi na daw alalahanin ng sins at lawless deeds. Anong sins at lawless deeds ito? Nung past, present, o future? Nakita ko rin ang sagot nasa taas eh. Yung tinatawag na sins na hindi na alalahanin ng Diyos. Yung tinatawag na lawless deeds na hindi na niya alalahanin. Yun yung for all time na napatawad na. Kaya yung sinasabi natin na Jesus Christ at the cross, naganap na ang judgment para sa ating kasalanan. Ginampanan niya ang judgment para sa atin. Kasalanan sa past, present, and future. Kaya po, for all time. Hindi na alalahanin ng Diyos. Samantalang sa doktrina nyo, investigative judgment, araw-araw, inaalala ng Diyos ang kasalanan nyo. Araw-araw, may tagalista siyang anghel para ilista doon sa aklat ng alaala. Di ba, ganyan mo sa Adventist, merong dalawang aklat ng alaala, Book of Remembrance, Book of, at alalahanin, pero hindi ba pag-alala ng Diyos yun? Di ba, isusulat pa ng anghel. Isusulat pa ng anghel kasalanan mo. Mas matindi pa sa pag-alaala yun. Ito ba yung compatible sa inyong turo, mga kaibigan, ni Ellen White? Investigative justice? Never. It never be. Hindi pa pwede ito. Kasi ngayon pa lang, ang mga Adventist, sabi ni Ellen White, walang magsasabi sa inyo kayo saved. Pero sinasabi dito, na tunay na Kristiyano, na perfect na tayo for all time. Habang tayo pinababanal. Kasi andito pa tayo sa lupa. Pero sa paningin ng Diyos, dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, by our faith and continuous faith with Him and continue listening and obey Jesus Christ in every day of our life, tayo po'y perfected for all time. No? Naalala ko yung sinasabi sa Colossians 3:3. Ang ganda sinasabi sa Colossians 3:3. Ang sabi doon, sapagkat tayo nagiging banal habang si Kristo ang nakikita ng Diyos, hindi tayo. Napakaganda. Kaya yung judgment on the cross, good news eh. Good news eh. Kasi, sinasabi doon na tinapos ko na ang kasalanan. Once ang tao lumapit sa aking anak, tinanggap ang kanyang kamatayan, pagkabuhay, at pagkabuhay muli, absuelto na yung kasalanan mo. Burado na. All of your sins. Ang tingin ko na sa iyo, perfect. Kasi, nagkaroon kayo ng exchange ng aking anak na si Jesus. Yung kanyang perfect righteousness, ibinigay niya sa iyo. Yun namang, yung sinfulness, binigay mo sa kanya. Pero hindi ibig sabihin, actual sinner si Jesus. At hindi rin ibig sabihin na actual righteous tayo. Hindi tayo actual righteous. Itinuring lang tayo righteous because of Christ's righteousness. The same way with Jesus, hindi siya talaga sinner. Itinuring lang siyang sinner because of our sins. Hindi siya sinner, itinuring lang siya. Ganun din tayo, itinuring tayo matuwid. Ang magaling ang pagturing sa ating matuwid, habang tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, hindi natin siya iniiwan, dito po ay perfected forever. Kaya nga dito sa Amplified Bible, Amplified version, Brother Toto, maganda ng pagkakatranslate sa Amplified. In Amplified talaga, yung meaning ng original Greek
kung ano ang gustong sabihin sa atin ng nagawa ni Kristo ang kaligtasan. Ito mga kaibigan, for by a single offering, He has forever completely cleansed and perfected those who are consecrated and made holy. And then he goes on to say, and their sins, their lawbreaking, I will remember no more. Now there is absolute remission, forgiveness, and cancellation of the penalty of the sin and lawbreaking. There is no longer any offering made to atone for sins. Kaya kung halimbawa kaibigan, na born again ka na, tapos nangalunya ka, nagkasala ka, hindi ka na kailangan mag-appeal pa ng ibang offering. Hindi ka Balik ka kay kailangan na Kristo. mag-offer. Balik ka na kay Kristo. Actually, bago isipin mo na kay Kristo, naalala lang ng Diyos yun eh. Inire-remind ka lang ng Diyos, tapos na, bayad na yung kasalanan mo. Absuelto na yan. Hindi na ibibilang yun sa'yo ang kasalanan mo. Di ba sabi ng Bible speaker? Hindi na ibibilang sa'yo yung ginawa mong pangangalunya, kundi kay Kristo. Dahil sa ikaw ay yun yun. At siyempre, you feel sorrowful naman kasi baka naman yung iba, ginawang gagawing excuse yun. Total, ano pala, hindi na pala sa akin i-count yung pangangalunya, pagnanakaw, magnanakaw na ako. Ay, hindi pwede yun. Hindi dun sa bagay na yun. Baka ganun, hindi ko toong born again. Dun sa bagay na yun nga, ang taong naboborn again talaga ay ang taong may pagsisisi kasi nakita niya ang kadiliman ng buhay ng makasalanang buhay. Ngayon, hindi mo kaagad-agad yan matatanggal kasi nga iba-iba tayong degree of sin, kasalanan. Pero sa mata ng Diyos, man yan o malaki, pareho lang yan eh. Kaya nga, yung sin na tinatawag kasi walang white. ang alignment natin, nakaayon tayo kay Adan, di ba? Yes. Kumbaga, ang ating kalagayan bago tayo na born again ay nakahanay tayo kay Adan na talagang may kaparusahan. At sila yung sa lumang tipan, nag-aantay din sila ng pagdating ng tagapagligtas. Kaya sila ay nagsimatayan na hindi natutupad ang pangako. Ngunit, nung natupad ang pangako, ayon sa yun ngang kasulatan ng bagong tipan, kasakop sila dun eh. Kasi, paano maliligtas yung sa lumang tipan kung hindi natupad sa kanilang panahon? Kaya nga nung nasabi yung all, yung kanina na all for all time, sabi nga, perfected for all time. So kasama yung past na before the cross, during the cross, and after the cross, which is the resurrection, nasakop na lahat. Ngayon, paano ngayon ang reconciliation nun? Doon sa mga tao sa lumang tipan, malinaw na sila ay umaasa sa pangako. Kasama na doon ang Abraham, si Abraham. Hindi ba? Pero tayo ay mapalad kasi nga hindi man natin nakita ang Panginoong Hesukristo, pero sabi nga mas mapalad tayo kasi dahil na ibigay sa atin ang balita, ang magandang balita na tinatawag natin ngayong ebanghelyo. Naka-aligned lahat ito eh. Kumbaga, nakahanay lahat ito sa turo ng ebanghelyo. Ngayon, kung pabalik tayo dun sa ating paniniwala na iniimbestigahan pa tayo, napakahirap talagang ipaliwanag itong investigative judgment. Pag tinignan mo ang magandang balita kasi hindi nagtutugma eh. Talagang milya ang layo ng paliwanag pagka ikinumpara dito sa kababasa lang natin na perfected for all times, the covenant, remembering our sins no more, forever completely cleansed and perfected, di ba? So, absolute di ba? Tapos ng judgment mo bilang isang Kristiyano, tapos na. Kasi, tapos na. Yun ang good news doon. Ngayon, kung hindi ka naniniwala dyan, at mabubuhay ka sa takot kasi wala kang assurance kung pinatawad ka na o hindi. Yan ang sinasabi doon. Kaya nga, sabi dito, sa isang translation naman, ito ay Easy Reader's version sa Hebrews 10:14-17. With one sacrifice, Christ made His people perfect
forever. Parang ang hirap maniwala iba dito. Ha? Yung kanyang bayan na perfect na forever. Hindi nagkakasala sila, no? Because they are the ones who are being made holy. Tandaan ninyo, posible ito. Kaya nga di ba sa Ephesians chapter 5 verse 27, may sinasabi ron na si Jesus Christ ay kanyang iligtas ang kanyang iglesia, ang kanyang asawa, upang iharap na walang dungis sa harap ng Diyos. Kahit isang spot, walang dungis. Noong ako'y hindi pa mananampalataya, isip ko parang hirap nito. Paano iharap sa Diyos ang church na walang dungis, walang bahid ng kahit tuldok na dungis sa Ama? Eh wala naman perfect. So now ko lang naintindihan, possible pala yun. Because of what Christ has done on the cross. Na-judge ni Jesus Christ ang kasalanan sa cross 2,000 years ago. Ang gagawin mo lang, kaibigan, para masigurado mo na tapos na rin ang kasalanan mo, hindi kinaharap sa paghuhukom, matakot pa na ikay mahatulan, tanggapin mo na lang. At paniwalaan na yung ginawa na single sacrifice, isang beses lang namatay si Kristo sa cross. 2,000 years ago, it happened and will never be repeated again. Isang beses lang yon. Tanggapin mo na lang siya. Kaya pala mga Kristiyano ngayon, wala nang judgment. For there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Itong part na tong law of sin and death, ito yung power and penalty. Kasi yung law of sin is the power, di ba? The law. And then yung sin produces death because of the law, nako-condemn tayo. So basically, ito yung kaninang nabanggit ko po na in our sanctification and in our forgiveness, being born again, God already settled yun yung penalty and power. Ngayon, ang pagdating ni Kristo, of course, is ma-eliminate na yung presence. So, yun lang. Dapat yun, di ba? Intindihin. Oo. Kaya nga itong sinasabi dito, na the law of the Spirit has set you free in Christ from the law of sin and death. Ano ba yung law of sin and death dito? It is none other than the law, the Old Testament law. How do we know? Eh, sinabi rin naman ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 56, sabi niya, the sting of death is sin. Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan. Kumbaga yung tibo, yung bubog, ang bubog ng kamatayan ay kasalanan. Ang kasalanan, ito yung pinakabubog. Eh, ba't ba nagkakaroon ng bubog? Ba't nabububog ang tao? Because the power of bubog, ang kapangyarihan ng bubog o kasalanan ay ano? Kautusan. Ang kautusan. Malinaw. Kaya pala natitibo ang nabububog ang taon sa kasalanan at nagbubunga ito ng kamatayan dahil sa kautusan. So, paano mo may pagmamalaki, kaibigan? Ako, commandment keeper ako. Ako sumusunod sa kautusan. Hindi parang sinabi mo na, ako, I have many power of sin in my life. Kaya sabi ni Paul, kung totoong ikaw ay na kay Kristo, dapat wala ng condemnation sa iyo. Dapat pinalaya ka na ni Kristo from the law of sin and death. Yan sin, law of sin and death, yun yung kautusan, mga kaibigan. So hanggat ikaw pinagyayabang mo yung kautusan mo, hanggat pinagyayabang mo yung pagsunod mo sa utos, hanggat pinagyayabang mo na kayo lang nakakasunod sa utos, I'm sorry, lumalala yung tibo ng bubog ng kasalanan sa buhay mo. Hindi ka na set free ni Kristo. Samantalang ang gospel, ang judgment, na good news because of the gospel, na nag-create sa atin, na reconcile tayo sa Diyos, ito nagpapalaya sa iyo sa bubog. Mawawala sa iyo yung bubog ng kasalanan dahil si Kristo ang magpapalaya sa iyo.